Nakapaghanap kayo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat ang kapatay ng aking ama? Ngunit hindi na naman ang sinabi ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masulilang anak. Ang lahat ng bagay na ito ay ingana at kailan sa kanyang puso. Mga kapatid, sa panampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoon Yesu Cristo. Good morning ulit sa lahat. Happy Fiesta ng ating mahal na ina sa kanyang kalinis-linis ang puso. Nakakita na ba kayo na narinig ko rin yung sinasabi mo? Twin hearts, kambal na puso. Kumbaga, sa nakarang panahon na doon tayo makalindaryo na magkasama si Jesus at Maria na kita-kita yung puso sa kailangang tigdig. Kambal na puso. Hindi na natin nakikita ito maliban sa mga posto. Dahil ang kalendaryo natin ay mga cellphone na gano'n. Pero maganda na pag-delight natin ang puso ng mga anak. At lalo sa mga inanan dito, yung puso niyo, tumitin mo ba? Baka hindi na, Sa ibang hindi po natin, magandang kwento, parang simple pero malalim na sabihin. So, ang mag-ina, pupunta sa Jerusalem, tumalo sa templo, kumbaga mayroong pagdiriwa, may fiesta ng mga Diyo, taon-taon. Sa labing dalawang taon ng Jesus, pumunta rin sila. Dala si Jesus. Ganyan, para kasama sa pagsamba sa ating pagmamahal. Nung matapos na, ang mga pagdiriwang, pumunta sila. Yun, naiwan pa na si Jesus. Pagkakapon ng lahat, ang lahat, si Jesus ay nasa templo, inanap siya sa mga tatlong araw. Hindi biro magkano tatlong araw. Wala bang president doon. Wala bang kotse. Lakad lang sa yung aslo. So, tatlong araw. Nung bumalik sila sa Jerusalem, ano po na si Jesus? Nakaupo, nagkipagkulinguhan sa mga guro, mga Pariseo, nakikinig, at nagkakimog ang galing niya. Right? Siguro, first of all, Then lumapit sila siya sa kanila. Sabi ng ina, anak, bakit mo itong ginawa sa amin? Bago na kami ng tayo, kahanap sa'yo. Then sabi ko, bakit po? Hindi mo alam na dapat andito ko sa bahay na ako. So, siyempre, magulang, hindi natin alam kung ano nararamdaman ng mga Panginoon. Pero sabi-sabi ng Panginoon, ang lahat ng ay isinapuso ng aking mga Panginoon. Kanyang pinagkinayaan. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang sa mga panahon ng kaginagilala. Hindi lamang sa mga biyaya, kundi sa mga panahon na hindi natin akalain na ang Diyos ay binibigyan niya ng biyaya ang bawat sa gano'n din si Mama Mary sa kanyang puso. Sapagkat, normally na pag gano'n ginawa na sa bata sa bahay, nakita mo, tatlong araw, na naghanap ka, kayo, anong sasabihin niyo? Siguro, kung uso yung tusmulto sa'yo. Kung uso ka yung sampal, sasampalin mo. Diba? Tatlong araw. Pero, si Mama Mary, hindi niya pinagalitan si Jesus. Tinanggap niya
ang salita ng Jesus at lahat ng ito ay pinagdinayan sa kanyang puso. Kaya po, ang biyaya ng Diyos, ganyan ay dumarating sa atin. Hindi lamang sa mga bagay-bagay, kundi dumarating sa ating mga puso at damdamin. Dahil makapangyarihan ng Diyos, hindi natin ang mapanayan na marami tayong mga karanasan sa buhay, araw-araw, linggo, na hindi ka nakakalain na may mga bagay na nangyayari, may mga bagay na dumarating sa atin. Dahil hindi natin natin. At hindi natin ito nakapansin. Pero kung pag-ulay natin ito po ay pag-ingay na kanyang pinagkakaloob sa ating puso sa kaluban upang madama natin. Na totoo na madama natin ang presensya ng ating Panginoon. Halimbawa, kayo, bilang ito, nagdala kayo ng sangkuhan sa sinapunan ng siyang na buwan. Nung isinilang, pinalaki ko hanggang sila ay pagkalan, pamilya. Hindi ba natin makarok, maisip, na ang lahat ng mga panahon, ang lahat ng mga pagkasilang, pag-aalaga, pagmamahal, ang mga pagkakalit, ay pagmamahal ng Diyos yan. Sa inyo, sa anak mo, sa atin lahat. Yung po, ang sinasabi sa atin yun na ang biyan ng Diyos ang kanyang pagmamahal ay lumadaan sa atin sa maraming panahon na hindi natin nakikita, hindi natin nakakuhakan, pero totoo ang Diyos na sa atin. Nasa ating puso at kaluban upang kanyang akayin tayo na hindi lumayo sa kanya pagkos lumapit tayo sa lahat ng panahon. Maging sa mga sandali kung pag-ilayin natin, nasa puso natin ang Panginoon na siyang nagkikayat na mag-ising tayo maaga na pumunta rito at makisa sa pagdiliwa sa buhay ni Jesus na siya natin kaligtasan sa pananamisa. Ang kanyang salita, ang kanya sa ating komunyon, natatanggapin mo niya, yun. Mahiwaga ang buhay. At higit na mahiwaga ang Diyos. Mahiwaga rin ang kanyang gumawa sa atin. Kaya ang pagdiliw natin ng kalis-lisang puso ng ating mahalina ay paramdam at palalasanin ng Diyos na kapangyarihan. Ng Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay umaking sa atin na lumulat sa Kanya habang tayo ay buhay. Amen. Magkitay ko. Idalayan natin sa Diyos na mapamahal natin ng Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ng Maria sa tuwing ay hanapin at kumain natin ang kanyang kalupan, ang ating Sagot. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan, naway may makita ang mabago ni Maria sa pamamagitan ng pusang loob ng paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpuan sa sapat na tahanan sa puso ng mga tao, katulad na natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng